So bagong lahat, luma muna. Sinabi ni Anthony Edwards during Game 4, hindi na easy money sniper si KD. Tinrush talk niya pa sa live TV na excited na makakalaro ni Edwards si Kevin Durant sa bakasyon sa Team USA, kaya pinauwi na niya. Ang mga fans naman naging savage si Kevin Durant na sinabing lilipat siya ng Minnesota sa free agency or magpapatrade. Wala pa rin siya di umanong napapatunayan since umalis ng Golden State. Sinabi din ng isa sa mga fans doon na isa sa mga worst super team na nabuo sa nakaraang mga taon kapag sinasama si KD. Di umano dapat magpasalamat ang NBA kay Kevin Durant dahil siya ang sumira or tumapos na ng super team. Meron naman dapat pumalit kay Kevin Durant bilang isa sa face ng NBA kasi nga siya yung tinatawag nilang heel, hero na naging villain. Yun kasi nagiging common na face ng NBA, pero sa kaka-trash talk ni Anthony Edwards malamang hindi siya yung susunod doon. Jason Tatum pa. Parang nangyari dati kay LeBron. Naging heel siya nung lumipat mula Cleveland papuntang Miami Heat. Pinalitan siya ni Kevin Durant nung lumipat mula OKC papuntang Golden State. At sinabi yung mga katagang, if you can beat them, join them. Natatatak sa karir ni KD. Si Anthony Edwards nasa hero form pa ngayon kahit panay ang trash talk niya, lalo na yung bago magsimula ang playoffs na sinabi niyang alam na niya kung paano talunin yung Suns. Ginawa niya sa postseason yun. Isa din sa mga young player na bumuhat ng isang team. Dati ang main man ng Minnesota si Towns, hindi niya nagawang maipasok sa playoffs ang Minnesota. Si Edwards nang dumating siya sa team, naging consistent sa pagpasok sa postseason. Ang huling beses na na-sweep sa first round si Kevin Durant 2022 versus Boston Celtics. Pagdating ng free agency bago mag-open, nag-request si KD ng trade paalis ng Brooklyn. Nagkagulo noon ng free agency. Nung nag-request si Kevin Durant ng trade, ang isa sa mga naunang team na inoffer si KD ng Brooklyn ay Minnesota. Pero masyadong malaki ang hinihingi noon ng Nets, si Towns, Edwards at 4 na first round pick. Ginawa yun ng Brooklyn para mawala ang interest ng mga teams dito kay Kevin Durant. Sa mga naunang teams na inoffer ng Brooklyn si Kevin Durant, ang kasama doon yung Suns. Pero ang hinihingi nila ay sitong si Devin Booker na hindi naman pwede mangyari dahil nasa kanila pa si Ben Simmons. Yung disaster ng Suns nangyari yun noong last mid-season papasok ng trade deadline na si Kevin Durant natuloy ng na-trade dito sa Phoenix Suns kapalit ang multiple players. Ang naging team owner na kasi noon ay si Matt Ishbia. Ang Suns ang isa sa merong pinakamahusay na general manager, si James Jones. Ang nag-take control talaga ng mga decision noon sa Suns ay si Matt Ishbia na. Siya ang official na nag-decide ng mga trade gaya kay Kevin Durant, sinundan ng kay Bradley Beal na naging kapalit si CP3 na hindi pinalitan ang kanilang point guard. Siya din ang may decision kay DeAndre Ayton na i-trade na okay naman yung kapalit si Nurkic. Natural na siya magde-decide kasi siya yung may-ari. Pero iba yung sitwasyon niya kumpara sa ibang mga teams. As in, halos siya na ang naging general manager at gumawa ng mga transaction. Hindi katulad sa ibang mga teams na meron general manager na gumagawa ng mga transaction, i-approve pa ng president ng basketball operation at isa pa sa mga CEO nila. Dito siya mismo ang bumuo ng team. Ang isa sa mga bad result nun, 2031 pa magkakaroon ng first round pick ang Suns na isama yon sa mga transaksyon ginawa ni Matt Ishbia. Naging limitado ang pera nila. Actually may pera naman ang Suns kaso may salary cap. Kung ano ang ginawang mali ng Lakers dati pagdating sa pagkuha ng players, ginaya ni Matt Ishbia. May natitira pang 11 players ang Suns na kasama pa rin doon si Bradley Beal, Devin Booker at itong si Kevin Durant. 3 highest paid player ang nasa Suns. Limited pa rin ang salary cap nila para makakuha ng additional player sa free agency. Mostly mga minimum contract yun na player ang makukuha nila. At isa pa nilang dapat kunin talaga isang legit point guard. Yung ibang mga team sa West posibleng lumakas pa dahil meron doon na merong malalaking salary ka pa na makakakuha sila ng bigating player sa free agency. Kaya hindi malabo yung sinabi ng mga fans na baka magpa-trade na naman si Kevin Durant dahil sa senaryo na limited salary cap na pwede silang mag-alis ng isang player kina Booker, Beal at Kevin Durant para makapag-build ng isang reliable lineup.
Sa tatlo na yon, sino yung mas bata at matatag na franchise player?